Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po ay nakatunghay sa serye ng Integridad ng Puso. At ngayon pong gabing ito, ang ating paksa na tatalakayin sa ika-6 na bahagi, episode 6, ay ang pusong may malinis. Sa pagpapatuloy po ng ating pananambahan ngayong gabi, ay ating i-recite ang sumasampalataya. Sabay-sabay. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwagan ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan kong Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan siya nawa. Ang 10 utos ay ating pong i-recite. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Alright? Hindi po hinahanap ng Diyos ang pinakamagaling, pinakamayaman, o pinakasikat. Ang kanyang hinahanap ay isang pusong nakatalaga sa Diyos, tapat at may integridad sa Kanya. Okay? So, noong pong mga nakaraang linggo ay ating natalakay ang pusong hinahanap ng Diyos. Ang pusong nakikita ng Diyos, ang pusong tapat sa lihim, ang pusong walang hati, ang pusong nagsisisi, ang pusong may takot sa Diyos, at sa ating pong ika-6 na episode, ang pusong may malinis na motibo. Okay? So ito po ang ating paksa ngayong gabi na ating tatalakayin. At sa paglaot po natin ay dumulog tayo sa panalangin at hilingin natin sa Diyos na samahan tayo sa gabing ito. Let us pray. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Ihanda mo ang aming mga puso at isipan at nawa ay maunawaan namin ang mensahe na aming maririnig. At ito, O Diyos, ay maitanim sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo kami na unawain at sa pag-unawa namin ito ay aming maipamuhay. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay? So kayo po ay nakatunghay sa serye ng Integridad ng Puso na hinahanap ng Diyos. Ang ating pong pangunahing talata ay matatagpuan natin sa Mateo 5, talatang 8. Ito po yung isa sa mga winika ng ating Panginoon sa kanyang Sermon on the Mount. Mapalad ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sa panahon ngayon, maraming tao ang gumagawa ng mabuti. Maraming tumutulong sa mahihirap, nagbibigay ng donasyon, naglilingkod sa simbahan, at nangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit may isang tanong na hindi tinatanong ng tao, subalit laging sinusuri ng Diyos. Bakit mo
ginagawa iyan. Mga kapatid, hindi lamang ang ating mga kilos ang mahalaga sa Diyos, kundi ang motibo sa likod ng ating mga kilos. Maaaring tama ang ginagawa, ngunit mali ang dahilan. Maaari ring maganda ang paglilingkod, ngunit marumi ang hangarin. Ang Diyos ay hindi nalilinglang ng panglabas na anyo sapagkat siya ang nakakakita ng puso. Kaya nga po ang pusong may malinis na motibo. Ito ang hinahanap ng Diyos. At dito po sa talatang ito na ating babalikan, anong sinabi ni Kristo, mapalad, mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Atin pong suriin ang talatang ito. Ano po? Ito po ay nadaanan na po natin dun sa mga nakaraang kong sermon at tinignan po natin yan sa orihinal na wika ng Biblia, sa Aramaic, wika ng ating Panginoon, at sa Griego na ginamit sa Bagong Tipan. Okay? So, ang sabi po diyan, mapapalad. Yung salitang tobehon, okay? Sa wikang Aramaic, ano po? Actually, yan po ay yung satisfied o nasisiyahan. Pero nabanggit dito sa ating talata, mapapalad. Ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ano po ang ibig sabihin ng malinis na puso dito sa talatang ito? Okay? Ang sagot po diyan ng malinis na puso ay tumutukoy sa pusong dalisay, ang motibo, tapat sa Diyos, at malaya sa pagkukunwari at dobleng pamumuhay. Hindi ito nangangahulugang walang kasalanan, kundi pusong patuloy na nagsisisi at naghahangad na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. May mga karagdagan tayong mga talata na iuugnay dito po sa tanong natin, ano ba ibig sabihin ng malinis na puso? Sa awit 24, talatang 3 hanggang 4 ay winika ng mga awit na sino ang makaaakyat sa bundok ng Panginoon? Ang sagot, ang may malinis na kamay at malinis na puso. Sa awit 51 verse 10 ay binanggitin ng mga awit, likhain mo sa akin ang isang pusong malinis, O Diyos. Sa Santiago 4:8, linisin ninyo ang inyong mga kamay at dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Mga kapatid, ang praktikal na aral dito sa unang puntos natin sa pagsusuri, hindi lamang panlabas na kabanalan ang hinahanap ng Diyos, kundi isang pusong tapat at dalisay sa Kanya. Hindi po yung pagiging reliyoso, kundi malinis na puso ang hinahanap ng Diyos. Kaya anumang religious o pagka-reliyoso ng isang tao o reliyosa ng isang tao, subalit ang puso niya ay marumi, hindi pa rin ito katanggap-tanggap sa Diyos. So, ikalawa po nating tanong sa pagsusuri ay bakit may malinis na puso lamang ang makakakita sa Diyos? Ang kasalanan po ay humahadlang sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ngunit ang pusong nilinis ng kanyang biyaya ay nagkakaroon ng malinaw na pananaw upang makilala ang kanyang presensya, maranasan ang kanyang pagkilos ngayon, at balang araw ay makita siya ng harapan sa kanyang kaluwalhatian. Sabi po sa talatang 12:14 ng Ebreo, kung wala ito ay walang makakakita sa Panginoon. Sa Juan 3:2 hanggang 3 ng unang Juan, kapag siya'y nahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya kung ano siya. Pahayag 22:4, makikita nila ang kanyang muka. Dito po sa ikalawang tanong natin na bakit,
Ang praktikal na aral na makikita natin dito habang lumalakad tayo sa kabanalan, lalo nating nararanasan ang presensya at pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Okay? So ikatlo, paano po magiging malinis ang puso ng isang tao? Kanina nagtanong tayo ng ano, ngayon ay bakit. At ngayon naman yung paraan kung paano tayo magiging malinis ang puso. Ang malinis na puso po ay hindi bunga ng sariling pagsisikap, kundi biyaya ito ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Nilinis niya ang puso sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng kanyang salita, at patuloy na gawain sa banal na espiritu. Nabanggit po ito sa mga ilang talata. Sa Gawa 15:9, nilinis niya ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Unang Juan 1:7, ang dugo ni Jesus ang luminis sa atin sa lahat ng kasalanan. Efesos 5:26, nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa pamamagitan ng salita. Ang isa pong pusong malinis ay bunga ng araw-araw na pagsisisi, pananampalataya kay Kristo, at patuloy na pagpapasakop sa salita at sa banal na espiritu. Mga kapatid, ito pong ating ginawang pagsusuri na mapapalad ang taong may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ito ba'y literal na nakikita natin ng Diyos? Hindi po literal, kundi ang nakikita natin ay yung ating mga pananaw na sa buhay na sa kabila ng mga pangyayari, naroon ang pagtulong ng Diyos sa panahon ng tayo nagdurusa. Kapag tayo nalulungkot, naroon ang comfort ng Diyos. Kapag tayo ay nasa panganib, naroon ang pag-iingat ng Diyos. So yan po yung sinasabing makikita ang Diyos. Nariyan siya. Ang presensya niya ay kasama mo. Alright? Sapagkat kung makikita natin ang Diyos ng harapan, mamamatay tayo. Si Moses nga ay nagnanais na makita ang mukha ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi mo pwede makita ang mukha ko sapagkat pag nakita mo, mamamatay ka. Pwede mong makita ang aking likod. Ibig sabihin, itong binabanggit ni Kristo, hindi po ito literal na makikita mong Diyos, kundi ang makikita mo ang mga ginawa o ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen po. So dito mo mararanasan ang kapayapaan, dito mo makikita ang kanyang paggabay, pag-iingat, sapagkat yung salita niya mismo na nasa atin, ito ang nagpapakita ng kanyang presensya. Alright? Now, balik po tayo dito sa ating talata. Ano po? Itong ating paksa ngayon. So, ang tanong po natin ay, ano ang katotohanan na gusto ng Diyos na paniwalaan mo patungkol dito sa paksang ito? Na ang pusong may malinis na motibo. Okay? Ang una, ang Diyos ay tumitingin sa motibo ng puso. Sa Samuel chapter 16 verse 7, First Samuel ay binanggit dito ni Samuel, sabi ng Diyos dito, ang tao ay tumitingin sa palabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Okay? Ano yung konteksto nito? Sapagkat ang Diyos ay naghahanap ng magiging kasunod na hari at si Samuel ang inatasan niya na pumunta sa bahay ni Jesse. Si Jesse ay may 8 anak at ang kabunsuhan dito ay walang iba kundi si David. Nakita niya ang mga anak ni Jesse, makikisig, matatangkad, malalaki ang katawan, pero sabi ng Diyos sa kanya, huwag mong tingnan ang kanilang mga panlabas na anyo. Ang kanyang tinitingnan ay puso. Mga kapatid,
Maraming tao ang humahanga sa ating ginagawa. Ngunit ang Diyos ay nakatingin sa dahilan kung bakit natin iyon ginagawa. Sa Biblia, maraming taong gumawa ng mabuti ngunit mali ang puso. Okay? Halimbawa, ang mga Pariseo ay mahilig manalangin, mag-ayuno, at magbigay ng limos. Ngunit sinabi ni Jesus sa Mateo 6:1, mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong katwiran sa harap ng mga tao upang makita nila kayo. Ginagawa nila ang kabanalan upang palakpakan ng tao. Ngunit sinabi ni Jesus, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Mga kapatid, kapag ang tao ang hinahangad na nating ay paghanga, tao lamang ang magiging gantimpala. Ngunit kapag ang Diyos ang ating pinaglilingkuran, siya mismo ang maggagantimpala sa atin. Okay? Ay nahangad nating humanga, tao lamang magbibigay sa atin ng gantimpala. Pero kung Diyos ang ating pinaglilingkuran, siya mismo magbibigay sa atin ng gantimpala. Kaya nga po yung mga pakitang tao ay hindi po nakalulugod ito. Sapagkat yan po ay pagkukunwari. At marami ngayong gumagawa ng mga kabutihan, naka-social media pa nga. Pinapakita pa sa media na sila'y nagbigay, na sila'y naawa. Ang anong kapalit niyan? Hinanganga sila ng tao, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kaya nga hindi natin pinangangalandakan ang ating mga pagtulong sa ating kapwa sapagkat ninanais natin ang Diyos ang maggantimpala sa atin. Okay? So hindi natin minamasama yung mga tumutulong pero bakit ka ba tumutulong? Ano bang dahilan? Yan ay isang magandang tanong. Kasi yung iba nga tumutulong ay para lamang dumami ang followers, para lamang maging sikat, para lamang mailagay ang pangalan. Pero sa kabila niyan, mali po lang yung motibo ng pagtulong. Okay? Kaya kung tutulong tayo, tingnan natin ang motibo ng ating puso. Kaya nga iba ng mga nagbibigay, alam nila na hindi na kinakailangan i-social media pa ang pagbibigay. Okay? Ikalawa, ano ba yung nais ng Diyos na katotohanan na ating paniwalaan? Ang malinis na puso ay naghahanap ng kaluwalhatian ng Diyos, hindi ng sariling pangalan. Sa Colossus 3:23-24, ang sabi ng talata na binanggit ni Pablo sa mga taga-Colosas, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon at hindi sa tao. Okay? Ang tunay na lingkod ay hindi nagtatanong, makikita kaya ako? Kundi, malulugod kaya ang Diyos? Kapag malinis ang motibo, kahit walang pumapalakpak, maglilingkod pa rin. Kahit walang Facebook post, magbibigay pa rin. Kahit walang certificate, magiging tapat pa rin. Mga kapatid, dahil ang layunin ay hindi papuri kundi kalwalhatian ng Diyos. Kaya yung sinabi ni Pablo, ano man ang ginagawa ninyo, ay gawin ninyo ay para sa Panginoon. Naghahanap buhay ka man, naglilingkod ka man, o nagpapamilya ka man, o anumang bagay na ginagawa mo under the sun, maliit man yan o malaki, ay gawin mo yan para sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi para sa papuri ng tao. Ikatlo, ang maling motibo ay maaring sumira ng mabuting gawain. Tingnan niyo po ang unang Korinto 13:3. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian, ngunit wala akong pag-ibig, wala akong mapapakinabang. So, ibig sabihin ni Pablo dito,
kahit mga ibigay mo ang buong mundo, o isakripisyo mong lahat kung wala ka namang pag-ibig, wala pala itong kabuluhan. So, ito yung, ah, motibo na maaaring sumira ng, ah, ah, tirain o ang tamang gawain. Dahil mabuti nga yung gawa pero mali naman yung motibo, okey? So, napakalaking babala po nito sa mga taong gumagawa ng mabubuting gawa pero mali pala yung motibo. Yung iba ay tumutulong, siyempre pagtulong nila yun pala eleksyon. Anong hinahanap nila, motibo nila, kumuha ng boto, alright? Yung iba ay magaganda ang outlook sa social media, yun pala, para makakuha lang ng maraming followers. Pero ang motibo pala niya ay masama, para manloko ng mga tao, manglinlang, okey? So, babala ito na napakalaking babala nito sa atin. Maaaring malaki ang handog, mahusay ang pangangaral, aktibo sa ministry, ngunit kung ang puso ay naghahanap ng sariling kapurihan, wala itong halaga sa Diyos. Kasi kahit ka pa ibigay mo nga lahat, pero kung ang motibo mo ay mga pansarili, hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos, ito ay, makasisira din sa mabubuting gawain. Mabuti ang gawain, pero kung mali ang motibo, nasisira ito. Kaya nga yung katwiran na, ah, simba ng simba pero hindi naman nagbabago ang pamumuhay, ang ugali. So, nasisira yung imahe ng magandang gawain. Gano'n din ang pangangaral. Pangaral ng pangaral pero hindi naman ipinamumuhay. So, nasisira din yung imahe nito. Kaya hindi sa kagalingan o kahusayan ng isang tao humahanga ang Diyos, kundi dun sa pusong dalisay o pusong tapat. Dahil walang kwenta sa Diyos 'yan, kahit na ibigay mo pa ang lahat sa Kanya at hindi siya naluwalhati sa buhay mo, okey? Dahil wala itong halaga. Ang Diyos ay hindi lamang tumitingin, tandaan natin, sa laki ng ating ginagawa, kundi sa kalinisan ng ating puso. Ngayon mga kapatid, ano po yung ating practical application nito sa ating buhay? Paano natin magagamit ito? Okay? Una, ay maglingkod hindi para sa pagkilala kundi para sa Diyos. Hindi para makilala tayo, okay? Yung maging, sikat o kilala, alright? Ikalawa, makita natin dito 'no, kapag walang thank you, 'wag tumigil. Kapag walang promotion, manatiling tapat. Ang Diyos ang nakakakita. Sa Hebreo 6:10 ay binanggit do'n, hindi nalilimutan ng Diyos ang inyong magawa. Kaya kung ginawa mo man ng lihim 'yan o tanyag at ang motibo naman ay para sa kaluwalhatian ng Diyos, mas nalulugod ang Diyos sa'yo kaysa pakitang tao. Ikalawa, magbigay hindi para mapuri. Hindi kailangang malaman ng lahat ang bawat kabutihang ginagawa natin. Hindi natin kinakailangang i-post lagi sa social media na ikaw ay nagbigay, na ikaw ay nakatulong, kawang gawa. Sapagkat sinabi ng Mateo 6:3-4, huwag malaman ng kaliwang kamay ang ginagawa ng kanang kamay. May mga kabutihang pinakamaganda kapag lihim. Dahil ang Diyos ang naghahayag naman yan. Hindi alam ng tao ang ginagawa mo pero alam ng Diyos at yan ay ilalantad niya sa tamang panahon.
Kaya yung umaagaw ng papuri na credit para sa iba, matatanyag din ang kato mat baba mabubunyag din ang katotohanan kung sino talaga ang gumagawa ng may malinis na puso, okey? Ikatlo, mangaral hindi para sumikat, kundi upang makilala si Kristo. Ang tunay po na mangangaral ay hindi nagtataas ng sariling pangalan. Tulad ni Juan Bautista, sabi niya sa Juan 3:30, siyang dapat dakilain at ako naman ang dapat mababa. Yan po ang puso ng tunay na lingkod. Hindi niya itinataas ang kanyang pangalan, kundi ang itinataas niya ay ang pangalan ng Panginoon. Meron pong dalawang lalaki ang nagbigay ng tig-10,000 bilang handog. Pareho ang halaga, pareho ring inilagay sa sobre. Ngunit ang tunay ay nagbigay upang makilala bilang pinakamalaking donor. Umaasa siyang mababangkit ang kanyang pangalan sa harap ng kongregasyon. Ay kalaw naman ay tahimik na nagbigay bilang pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. Walang sinabihan, walang inaasahang pagkilala. Sa mata ng tao, pareho silang mapagbigay. Ngunit sa mata ng Diyos, magkaiba ang kanilang handog. Hindi ang halaga ang sinusukat ng Diyos, kundi ang puso. Wala tong pagkakaiba kay Abel at kay Cain. Bakit tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel, samantalang si Cain ay nireject ng Diyos? So ang puso pong nagbibigay, ito yung puso na sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang tinatanggap niya. Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Hindi kailangan ng Diyos ang ating paglilingkod. Kung ito ay pagkukunwari, mas ninanais ng Diyos ang pusong dalisay. Kahit nga isang kusing lang ang ibigay mo pero taos naman sa puso mo, mas nakalulugod yan sa Diyos. Amen po. Meron pong isang janitor sa isang malaking ospital na mahigit 30 taon nang naglilinis ng mga pasilyo. Hindi siya naging supervisor, hindi siya nakatanggap ng parangal, at halos walang nakakakilala sa kanyang pangalan. Nang siya ay magretiro, maraming doktor, nurse at dating pasyente ang dumalo sa kanyang simpleng salusalo. Isa-isang nagpatotoo ang mga ito kung paano sila pinatatag ng kanyang mga ngiti, panalangin, at tahimik na kabutihan sa gitna ng kanilang pagdurusa. May nagsabi, hindi ko man maalala ang pangalan ng maraming doktor. Ngunit hindi ko malilimutan ng taong araw-araw na nagdadasal para sa akin. Ipinakita ng kanyang buhay na ang tunay na kadakilaan na hindi nasusukat sa dami ng nakakakilala sa atin, kundi sa katapatan nating maglingkod para sa Diyos. Ganito rin ang itinuturo ni Jesus. Ang Ama ang nakakakita sa lihim ay nakaaalam ng bawat tapat na gawa at dalisay na motibo. Mga kapatid, pagnilayan po natin ito. Bago tayo gumawa ng anumang mabuti, itanong natin sa ating sarili, ginagawa ko ba ito upang purihin ako ng tao? O ginagawa ko ito upang maluwalhati ang Diyos? Kung walang makakakita, gagawin ko pa rin ba ito? Kung walang papuri, mananatili pa rin ba akong tapat?
Mga katanungan na ating mapagninilay-nilayan sa paggawa natin ng isang bagay, sapagkat yung motibo ng puso ay mahalaga kaysa ating mga ginawa. Mga kapatid, ang integridad ay hindi lamang paggawa ng tama. Ito ay paggawa ng tama sa tamang dahilan. Hindi puwedeng tanggapin ng Diyos ang bagay na tamang gawain o tama sa'yo pero mali naman sa Diyos. Ginawa ito ni Haring Saul. Ang utos sa kanya ng Diyos ay patayin lahat ng mga Amalekites at walang ititira kasama ng mga hayop. Subalit in-spare ng Haring Saul si Agag at yung mga hayop na mabubuti, magaganda at ang kanyang katwiran para daw kay Yahweh. So hindi yun kinalugod ng Diyos. At yun ay nagpapakita lamang na yung kanyang layunin ay para magbigay ng handog sa Diyos. Subalit mali ang kanyang ginawa sapagkat hindi niya sinunod ang utos ng Diyos. Yung pagsuway niya na akala niya ay masusuhulan niya ang Diyos ay tatanggapin siya. Mga kapatid, itong hamon sa atin ngayon, ngayong linggong ito, gumawa ng isang kabutihan na walang makaalam maliban sa Diyos. Tumulong sa nangangailangan, magbigay ng handog, manalangin para sa iba, o maglingkod ng tahimik. Hayaan mo ang Diyos lamang ang iyong maging tagapakinig at tagapagbigay ng gantimpala. Yan ang hamon sa atin ngayong linggong ito. Hindi mo kailangan magkunwari na nakikinig ka pero hindi naman. Hindi mo kinakailangang magpakitang tao sapagkat merong isang nakakakita ng ating puso. Kung ito ay malinis, kung ito ay dalisay. Sana ay meron po tayong napulot na mga aral ngayong gabi at sa pagninilay-nilay natin, makita natin ang mga motibo ng ating puso. Kung ito ba ay nagbibigay ng luwalhati para sa Diyos. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi naghahanap ng taong magaling lamang sa panlabas na paglilingkod. Hinahanap niya ang mga pusong dalisay, ang motibo, tapat ang hangarin at ang tanging layunin ay ang kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Mateo 5:8, mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kapag malinis ang ating puso at motibo, hindi lamang magiging katanggap-tanggap ang ating paglilingkod, magiging isang mabangong handog ito na naglibigay lugod sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa gabing ito. Nawa po ay natuto kami at napakinggan namin ang mga aral na aming narinig at ito'y aming may pamuhay. Mas ninanais mo ang malinis na puso kaysa mga handog na pagkunwari, paglilingkod na hindi totoo. Tulungan mo kami, Panginoon, na gawin namin ng may malinis na puso ang lahat ng bagay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Patuloy mo kaming linisin, O Diyos, sapagkat
ang pusong marumi ay kahit kailan ay hindi mo mapupuno ng kapayapaan. Naway matagpuan mo kami, O Diyos, na nagtatapat at nagiging totoo sa lahat ng aming mga ginagawa. Pagpalain mo po ang bawat isa at naway patuloy kang kumilos, Panginoon, sa aming mga puso. Sa ngalan ni Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Okay? Kung kayo po yung napagpala, pwede po kayong magbigay ng inyong mga tithes and offering. Nakaka-care po sa ating kapatid na Merlinda. Okay? At sa ating pong pagwawakas, ano po, yung mga may kaarawan ng August ay ating binabati. So, happy birthday po sa ating mga celebrators ng month of August. Okay? So, tayo po ay manalangin bilang pagwawakas at panalangin po natin ating mga tithes and offering at tapos ay awitin po natin ating doxology. Salamat po dakilang Diyos sa aming mga kaloob na binigay mo sa amin na siya naming ibinabalik naman sa iyo. Naway magtapat kami sa aming mga tinanggap. Ito ay bilang pasasalamat namin, O Diyos, sapagkat kahit kailan ay hindi mo kailangan ng pera ang aming paglilingkod. Ang kailangan mo ay pusong malinis na handang sumunod sa iyo. Kaya Panginoon, turuan mo kami maging tapat sa lahat ng bagay kahit sa aming mga pagkakaloob at paglilingkod. Nanawa, Panginoon, ang presensya mo lagi patuloy na pumuno sa amin upang kami ay mapayapa. Salamat po at sa may mga kaarawan ngayon aming tinataas sa iyo na ikaw po, Panginoon, ang magdagdag pa ng mga taon sa kanilang mga buhay. At aming dinadalangin, Panginoon, na ikaw po magpapala sa kanila. Aming dalangin din, O Diyos, nawa po ang aming paglilingkod ay matagpuan mong nagiging tapat sa iyo. Sa kabila at ng hamon sa buhay, kami po ay magpapatuloy sapagkat anuman ang mangyari, ang hinahanap mo, O Diyos, ay ang malinis na puso. Hindi ang lugar, kundi ang pusong nagnanais na makasunod sa iyong kalooban. Ito po ay aming dinadalangin na ikaw po magpapala sa bawat isa sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Right? Awitin po natin ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybay ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. Maya kayong mapayapa at magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Online pa rin. At sa ating pong devotion from Tuesday, Wednesday, and Thursday ay patuloy po nating ginagawa. So see you then sa ating pong devotion and then continue praying for our scholars. Okay, God bless you.